Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Brian A. Mendoza at ito po ang ating daily devotion ngayong araw, March 14, 2025. So ngayong araw po ay ating tutuloy ang ating series Virtueless Seminary Edition. Specifically, ang topic po natin for today is about demonic influence. So ano ang mga palatandaan ng demonic influence? Ang ating talata po ay nagagaling sa Mark chapter 5 verses 1 to 20. So medyo mahaba po ito. Kung gusto niyo pong basahin, ito po ay matatagpuan niyo sa Mark chapter 5 verses 1 to 20. So basahin ko na lamang po yung mga naunang chapter. So basahin ko po. Dumating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga nang bumaba siya sa bangka, isang lalaki na may masamang espiritu ang agad na sumalubog sa kanya mula sa mga libingan. Siya ay naninirahan sa mga libingan at wala nang makapili sa kanya kahit na may tanikala, sapagkat madalas na siya ay ginagapos ng mga kadena at mga tanikala. Ngunit nilalagot niya ang mga tanikala at pinagpuputol-putol ang mga kadena. Walang taong may lakas na makasupil sa kanya. Sa gabi't araw ay palagi siyang nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. Upang ating mas maunawaan kung ano ibig sabihin ng talatang ito, at upang mas maintindihan natin ating devotion, ay po tayo pagdadako sa ating mga teachings for today. So ano po? Demons, demise, God, relationship, whereas Jesus reconciles them. So yung demons po, they work to divide and create conflict between people. But Jesus brings peace. So, yung ating Panginoon sa Kristo naman po, He brings peace, He brings healing, and He reconciles. He restores broken relationships to forgiveness and love. Kalawa po, demons distort the mind, whereas Jesus renews it. So, yung mga demonyo po, they try to confuse us, yung thoughts natin, wherein it leads us to confusion, it leads us to doubt, and even negative thinking. But in contrast, ang ating Panginoon sa Kristo po, tina-transform po yung utak natin, wherein binibigyan niya tayo ng clarity, ng katotohanan at ability para mag-isip na merong pag-iisip gaya ng Diyos. So, ito po, demons destroy the image of God, whereas Jesus restores it. So yung sin po and yung demonic forces, sila po yung nagpapalayo sa atin sa ating Diyos, wherein it makes us feel unworthy. However, ang ating Panginoon sa Kristo nire-restore na po ito yung image, wherein it helps us live out yung true identity natin as beloved children of God. So ngayon lang po tayo pagdadako sa ating application. So una po, list what Satan or sin has destroyed in your life. So mag-reflect ka sa mga bagay na or sa mga kasalanan or spiritual struggles na nakapag-impact sa buhay mo, whether sa relationship man yan, sa pag-isip mo, or sa senses mo, or sa purpose mo. I-acknowledge mo yung mga bagay na to because it will help you to take them to God for healing. Ikalawa po, start praying for healing and reconciliation. So magsimula ka magdasal sa Panginoon para i-heal yung mga wounds sa buhay mo, para i-restore yung mga nasirang relasyon sa buhay mo, and syempre to bring reconciliation where there is division. So you ask Him to renew your heart and mind. And last but not least, go practice living out the restored image of God. So to embrace who you truly are in Christ. So mamuhay ka na may confidence, na may pag-ibig, and merong grace, dahil alam mo na ikaw ay nilikha ng Diyos sa imahe niya, and you have been restored sa pamagitan ni Jesus Christ. Anyway, marami po tayong